Okay, good morning. Good morning, marhaba. Welcome back again sa ating channel. Bago tayo magpatuloy sa ating main topic for today, so update muna tayo sa ating mga kalapate. Okay. So ito yung binlog ko nung nakaraang buwan na nag-hatch na yung kanilang itlog. So ngayon, 3 na sila. So kung titingnan mo, hindi mo ma-identify kung alin dito yung anak. So 1 month lang, ayun na siya, laki na oh. So kung titingnan nyo, alin dyan yung anak, hindi mo ma-identify, di ba? Hindi mo ma-recognize kung alin dyan. Pero tama ang aking hula na ito ay kulay puti. So puti siya. So alin dyan? So ito na siya. Ito na. Sobrang bilis lumaki ng kalapate. So actually, ngayon niya ay nagpapakasta na siya. Ito yung tatay, ito yung nanay. So nagpapakasta na yan. So kinakagat ako. Siguro mga ilang araw mula ngayon ay mangingitlog na yan. Ang hindi ko lang malaman ay kung itong anak ay babae o lalaki, gawa ng so hindi naman tayo marunong tumingin. Pero tama ko na puti siya. So nakakuha siya ng balahibo sa kanyang tatay, pero sa nanay wala siya. Siguro yung isang hindi na hatch, baka yun ang kamukha ng nanay. Paris ng Paris, kaya lang yung isa nga hindi na hatch. So ito lang ang na hatch. Hindi ko lang alam kung ito ay lalaki o babae. Kasi sa kalapate, dalawa ang iniitlog. At pares ng pares yun. Magkapares sila. So yung inbreeding na tinatawag, hindi ko alam kung yun ay meron din sa kalapate. Kasi nga, pares sila kung iniitlog. At ang pagkakaalam ko ay pares din sila pagka lumaki. Kaya yung inbreeding, hindi ko alam kung epektibo rin sa mga kalapate. So yan. So maghintay tayo ng, ito na siya, laki na. Kailangan itong tatay nangangagat eh. So ang ganda niya. Puti. Sana babae. So maghintay tayo ng mga ilang araw. Sigurado itong nanay mangingitlog na to kasi nagpakasta na siya eh. So hintayin natin yan. So yan yung ating update sa ating mga kalapate. Isa sa ating subscriber ang nagtatanong kung ano daw ba ang mga pinapakain ko sa ating mga breeders na manok, kung bakit patuloy pa rin silang nangingitlog. So yung pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito, at ipakikita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga pinapakain ko sa kanila, at maganda pa rin ang kanilang mga iniitlog. Okay, ipapakita ko sa inyo ano yun. So, okay. Ito yung mga binibigay nating pakain sa ating mga breeders. So, unang-una, meron tayong BMEG Integra 4 chicken pellet. So, ito yung binibigay natin na para sa kanilang pangitlog.
chicken laying pellet. Tapos ito naman yung sapal sa nyog. Sapal ng nyog to na isinasama natin. At kuminsan kung meron tayong tirang pagkain, mga kanin, mga gulay-gulay, ay sinasama din natin yan. So ano ba ang ratio niyan? 50% ng chicken laying pellet, 50% ng chicken laying pellet, at 50% naman ng sapal ng nyog. At ito, additional na lang to. Kung mayroon tayong sobrang kanin, sinasama natin yan. At may mga gulay, mga sobra na hindi na nailuluto, ginagray natin yun at sinasama din natin yan. So yan yung ating ratio. 50%, 50%. Depende na rin kung alin ang gagamitin yung pagsukat. Kung maramihan ang inyong manok, siyempre kilo na yon, kikiluhin nyo na. So since tayo konti lang naman, ito ang ginagamit natin. So dalawa nito, so yung dalawang takal nito, so considered na 50% yon. So dalawang takal nito, itong takal nito, so consider na 50%. So 50% siya. 50%, 50%, so 100%. So yan yung sikreto. So, actually hindi naman yung sikreto eh. Lahat naman ng mga nag-aalagang manok ay may mga kanya-kanyang diskarte o paraan kung paano nila aalagaan yung kanilang mga manok o kung paano sila makakatipid sa kanilang mga pinapakain. Yung iba, meron silang madre de agua na binibigay, at yung mga malunggay, maraming pang iba na binibigay nila, ginagrind nila at isinasama sa pakain ng manok. So iba't ibang pamamaraan. So yan ay hindi naman sikreto, yan ay isinishare para sa mga tulad nating nag-aalaga ay makakuha ng tip kung paano sila makakatipid at mapapaitlog na maganda yung kanilang mga alagang mga manok. So yan, i-mix natin yan, talagyan ng, kasi wet feeding tayo eh, at yan ang ibibigay natin sa kanila. At mamaya ipapakita ko rin kung anong klaseng vitamins ba yung binibigay ko sa kanila. So ito muna ngayon at mamaya punta tayo sa kanilang vitamins. So ito na bale yung ipapakain natin sa ating mga breeders na manok. So na-mix na natin yan. Sama-sama na yan yung pellet, chicken laying pellet, sapal ng nyog, tsaka yung kanin. So yan. So sama-sama na yan. At wet feeding tayo, kaya kung napapansin nyo ay basa siya. Maraming beses ko na rin naipakita to sa vlog ko kung ano yung mga pinapakain ko, pero meron yata yung subscriber na nagtatanong kung ano yung pinapakain natin, kaya gusto nating ipakita sa kanya na ito yung pinapakain natin, yung paraan ng pagpapakain natin sa ating mga manok. Pero doon hindi natin na ipakita kung ilang yung ratio, basta pinapakita lang natin, ito pinapakain natin. So ngayon, maliwanag na 50%. Ano yung 50% na binibigay natin. So maliwanag yun na pinakita natin na 50% ng pellet, chicken laying pellet, tsaka 50% ng sapal lang yun. So bali 100% yung ratio niya.
Okay, pakain tayo. So ayun, naibigay na natin yung pagkain nila. So dito sa ating mga kalapate, yun din ang ipinapakain natin. Kung ano ipinapakain natin sa ating mga breeders na manok, yun din ang binibigay natin sa kanila. Ayan, si Reda, yung pinakamatanda kong manok, 3 years old. Pero kahit na ganyan yan, naglilay pa rin yan, nagbibigay pa rin ng itlog. So hintayin natin mangitlog sila mamaya. Pagkakain yan, doon pala mangitlog yan. Check natin kung ilang itlog ang ma-harvest natin ngayon. Ayan. So naibigay na natin yung mga pagkain. Ito yung ating white leghorn. Pakita nga. Pakita mo yung katawan mo. Oh. Ayan siya. Sobrang laki. Siguro ito mga 7 kilo na to, 6 na kilo. Gagamitin natin pang breed. Kasi sa ngayon hindi tayo makapag-breed gawa nung wala tayong space. Kung magkakaroon tayo ng space, so pwede natin gamitin to na pang breed. So yan, pag yan ang ginamit mo, makakapag-breed tayo ng mga decal brown. Kukross lang natin yan sa Rhode Island. Ayan. Ayan yung ating white leghorn. So sa ating mga white leghorn, ang mga ibinibigay nating pagkain sa kanila ay sapal din ng nyog. Pero hindi yung laying pellet. Duck pellet naman ang binibigay natin sa kanila. Kasi hindi naman kailangan yung laying pellet eh. So duck pellet lang sa mga lalaki. Pero dito, ayan, sa ating mga babae, pero may kasamang lalaki to, siyempre. Since kasama nila yung rooster natin, bibigay na rin natin ng kung ano yung binibigay natin sa breeders. Ayan. Ito yung ating kita ko na to, yung ating mga bagong breed. So gagawin din natin ng lagyan yung bagong mga breed natin. So ayan, ito yung Texas natin. Napulot lang to. Ayan, napulot lang yan. Nalagaan ko na lang. Ayan. Ang ganda rin, hybrid na rin siya. So yun, meron ba tayo sa loob? So ito yung mga decal brown natin, rooster. So yan din, sapal ng nyog tsaka duck pellet lang binibigyan natin dyan. Pero dito sa ating mga Rhode Island na mga breeders na may kasamang rooster, so binibigay natin siyempre yung pinakita natin na yung pinapakain natin kanina, yung chicken laying pellet. So actually meron ng itlog, so yung itlog meron isa. So mamaya yan, hahabasin natin yan. So mag-harvest tayo ng itlog mamaya. Kaya lang natin makakain sila lahat. Pagkakain nila doon palang mga itlog lahat yan, pero dito meron na ng itlog na isa. So okay. So since na ibigay na natin yung kanilang mga pagkain, so ang susunod naman nating ibibigay at ipapakita ko sa inyo ay yung mga vitamina na ibinibigay natin sa kanila, kung ano ba yun, kung paano ang pagtimpla doon sa mga vitamins na ibinibigay natin. Okay, timpla tayo. Sa vitamins na ibinibigay natin sa ating mga alagang manok, lalo na sa ating mga breeders, ay ito, Vitamin Pro. So tested ko na to. So nilagay ko rito para hindi siya kasi kung minsan nag-melt na kailangan nasa sealed na lalagyan. So ito siya, Vitamin Pro. Ito yung powder na vitamins na ibinibigay natin sa ating mga alagang manok. So meron siyang multivitamins, minerals, B-complex, electrolyte, amino acid, and probiotic. So napakaganda niya.
Ito isang pulang powder na vitamins na hinahalo sa tubig. So sa isang teaspoon, pwede kang maghalo, ihahalo mo sa 4 na litrong tubig o 1 galon. So isang teaspoon lang. So ito yung mga benepisyo na meron siya. Immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, digestion enhancer, and growth enhancer. So napakaganda niya. So bukod pa rin, ito nga yung mga makukuha mong vitamina sa kanila. Ang dami So tested ko na to, kaya ito yung ginagamit ko sa ating mga manok. So laging lalo na nung tag-init, ito yung binibigay ko. Hindi naman araw-araw. So 2 times a week lang. Kasi kailangan din naman nila ng mga fresh water. Kaya at least 2 to 3 times a week magbibigay tayo nito. So maganda to sa ating mga alagang manok. So Vitamin Pro, baka naman water soluble powder, health enhancer ng ating mga manok. Okay, timpla na tayo. So yun, naitimpla na natin yung ating Vitamin Pro. So yan siya, kulay pula siya. So dinivide na natin yung, bali nagtimpla tayo ng, kasi bawat isa nito 1 galon. So 2 timplahan ang ginawa natin para mabigyan natin sila lahat. Yan, kompleto na yan. Yan ang bibigay natin sa ating mga roosters tsaka mga breeders na Decal Brown at Rhode Island. Okay, so ibigay na natin yan sa ating dab sa kalapate. Yan din ang binibigay natin. So itong Vitamin Pro ay sa lahat ng klase ng hayop pwede mong ibigay yan, mula sa baka, kalabaw, kabayo, baboy, kambing, so tupa, manok, itik, bibi. So lahat sa mga panabong na manok, sa mga sisiw, so pwede yan, basta sa lahat ng klase ng hayop maganda yan. Yan ang kagandahan ng Vitamin Pro. Okay, ibigay na natin. Harvest na tayo ng itlog. Okay. Okay, 1. Ito kayo. Ano kaya isa? So, 2 sana. Ayan. Ano kaya nila isa? So, isa lang na harvest. 2 out of 3 sana. Isa lang nakuha natin doon. Dalawa. Isa sayang. Pinukain nila. Nakakain lang eh. Sarap punta. Lumabas yung isa. So dito sa ilalim, 2 out of 2. 2 out of 2 ang nakuha natin itlog. Ito dapat 2 out of 3, kaya lang kinain nila isa. Hindi naman sila dati kumakain eh. Sinira lang oh.
Nakakain lang eh. Nakakaapat pa lang tayo. Ito meron isa rito eh. Kinuha ko na yata kinuha ko na pala kanina yun dito. So, 4 lang. Meron pa isang mga ikot dyan. So, dapat 5. Apat lang na-harvest natin ngayon. Okay. Not bad. Dapat 5. Ayun, napagtripan nilang sirain yung isang itlog. Ayun, sayang. Okay, tingnan muna. Lagay mo natin sa rep para hindi masira. Thanks for watching. See you again sa ating mga susunod na vlog.